Saan nagtatak yung anghel? Sa Israel. So shortcutin na lang natin. Naganap ang pagtatatak sa Israel. Hindi sa Pilipinas. Never! Ang natatakan, 144,000. Kita paano sasawayin? 1.13 ng Tito. Sawayin mo, may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin. In the name of Jesus. Gusto namin kayong manita. Si Jesus Christ dito na nakatira sa akin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol. Pag walang kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Ay muli po mga kaibigan, ako po'y lubos na bumabati sa lahat ng mga nakaantabay dito sa ating programang Expose the Truth. Wala tayong ibang gagawin ngayon mga kaibigan kundi manood sa mga Bible exposition ng ating kapatid na Eli. Ito, napakaganda ito mga kaibigan, napakarami po tayong matutunan dahil sa mga katanungan ng ating mga kababayan at maaari yung mga katanungan nila ay meron din sa inyo na nagtatanong sa kagaya ng mga katanungan na ating mapapanood sa oras na ito. At saka yung mga nagsasabi, gusto ko lang sabihin mga kaibigan, yung mga nagsasabi sa atin na huwag ka na kasing magsalita, pabayaan mo lang. Alam nyo mga kaibigan, gustuhin ko man, ulit-ulitin ko, gustuhin ko man yung ganun. Wala tayong magagawa, kailangan talaga. Kasi ang ating programa ay reaction video. Ibig sabihin, kailangan kong mag-react doon sa aking napapanood. Kung ayaw nyo po yung may nagsasalita, nagre-react, meron naman pong channel ng MCGI, punta po kayo doon mga kaibigan. Pero dito, kailangan natin mag-react kasi ang ating programa ay reaction video. Ngayon, para hindi po mabitin ang mga iba, mga kaibigan, ang gagawin na lang natin ay tuwing matapos yung tanong ng ating mga kababayan at masagot ng ating kapatid na Eli, bago tayo pumasok doon sa ikalawang katanungan, doon tayo magre-react para buo pa rin ninyong mapapanood, mga kaibigan. So, napakaganda ito kasi ito po ay Bible exposition ng ating kapatid na Eli. Medyo mahaba po ito, pero tiyak na napakarami po tayong matutunan po rito. Ito na po mga kaibigan, umpisahan na po natin. Sa Biblia, ang Diyos kahit saan nandun. Alam mo kung alin ang nasaan kahit saan? Sa 15:3 ng Kawikaan, pakibasa. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako. Hindi pala ang Diyos ang kahit saan ay nandun eh. Ang kanyang mga mata, the eyes of the Lord are in every place. Yun, ang eyes, the eyes of the Lord, yung mata ng Diyos, yun ang nasa lahat ng dako. Pero yung Diyos, Ama namin, asan? Sa langit. Ama namin nasa langit ka. Sa langit nga eh. Ewan ko lang, ginugulo nung iba eh. Nasa langit, hinahatak ang Diyos kahit saan eh. Si Kristo nung nananalangin, tumitingala eh. Our Father, which art in heaven. Where is He? Hallowed be. Hallowed be Thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in
Father is in heaven if He is everywhere? That is not logical. That's simply stupid. So, yung paniniwala ng iba, kahit ano, ipinupukol sa Diyos. Ang Diyos daw kahit saan nandun. Nasa kabaret ang Diyos, nasa CR, nasa ilalim ng Poso Negro, ganun ba ang Diyos mo? Wala naman delikadesa yung Diyos mo. Ang nasa lahat ng lugar, yung mata niya, He can see everywhere. He can send His eyes everywhere. Yun. Pero yung Diyos mismo, His being as God, nasa langit nakaupo yun eh. Kasama si Kristo ron. Basahin natin ang 8:1 ng Ebreo. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Ano yun? Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ayun, si Kristo bilang dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Nasa kanan siya ng Diyos eh. Ang katunayan, Colosas 3:1, basa. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Nasa langit eh. Hindi kahit saan nandun siya. Kaya kung alin yung nasa Biblia, yun ang ayaw ng tao. Ang Diyos may kahinaan. Ang Diyos may kamangmangan. Iniinsulto ka raw. Hindi, nasa Biblia yun eh. Huwag nating i-attribute sa Diyos yung wala sa Biblia. Alam niyo ba kung ba't may Biblia? 14:37 ng unang Korinto. Pakinggan niyo. Kung iniisip ninyo man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Sulat ang Biblia, utos ng Diyos yun eh. Kaya yung wala sa Biblia, ayaw ng Diyos nun. Pag wala ron, hindi niya pinasulat. Tinan mo Biblia, walang purgatorio sa Biblia. Yes. Huwag naman po magagalit yung naniniwala sa purgatorio. Pero wala pong purgatorio sa Biblia. Yes. Hindi naman ako unang nagsabi niyan. Ayaw lang natin pansinin eh. Sinabi ni Rizal yan sa unexpurgated no limit tangere. Pakilagay sa screen. Ayan. Ang sabi ni Rizal, basa. No Limit Tangere, page 72. Ang sabi po niya ganito, but now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrine. See that? The word purgatory is absent from both the Old and the New Testament according to Dr. Jose Rizal, our national hero. What does that mean? Binasa ni Rizal ang buong Biblia. Nasigurado niya walang purgatorio. Kaya huwag tayo maniwala doon sa wala sa Biblia kasi hindi inutos ng Diyos isulat. Kaya wala sa Biblia yon. Ano ang gusto ng Diyos matutunan natin? Unang Korinto 4:6. Pakinggan mo kapatid. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. They learn from us not exceeding those things that were written. So we must be disciplined by what is written in the scriptures. In faith, we do not have to speculate. In faith, we do not have to guess. In faith, we do not have to invent. We have to believe on what was written in the scriptures because it was God who commanded the apostles, the prophets, and the evangelists to write them down. And even if they want to write something, if God doesn't want them to write it, God will forbid them. Let us read that in the book of Revelation. Pakinggan nyo. Isusulat nga nung apostol, ayaw ipasulat ng Diyos kaya hindi niya sinulat eh. Basa. At pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Write them not. Kaya hindi natin alam ngayon. May nagtanong sa akin, spiritista, ano ba ang sinabi ng 7 kulog kung alam mo, Soriano? Alam ko po, sabi ko sa kanya. Ano sinabi? Ayaw ipasulat eh. Alang-alang mas marunong pa ako sa Diyos. Eh sabi ng Diyos, huwag isulat eh. Pagkatapos ayaw nga ipasulat, lalagyan mo ng letra. Mali. Hindi tama. It will prove that you are a disobedient reader of the scriptures. Believe on what you have read because it was written on the instructions of God.
Pero yung hindi nakasulat, idadagdag mo. May limbo. Bakit ba bibinyagan ng bata? Kasi pag hindi nabinyagan, pupunta sa limbo. Asan yung limbo? Meron ba doon sa Biblia? Wala nun. Sabi nga ni kapatid na Daniel, Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Verbo, y del Espíritu Santo. Sabi ng sakristan, Amen. Who received the baptism? It was the sacristan. It was not the baby. So the baby grew up. They believe that the baby was baptized, but it is not so. What is the meaning of the word amen? Amen means I accept, I agree. Salitang Ebreo yan at Griego. Ang kahulugan ng amen, tinatanggap ko. Patapos ang umamin yung sakristan, sino binotismohan? Sino binotismohan? Hindi ba tayo nag-iisip, mga kapatid? Ito, masasabi nyo, ang sinasabi ko, simple truth Simple truth. Alam natin itong lahat. Pero, dapat yung simple, matanggap natin so, para magkaroon tayo ng kaalaman doon sa komplikado. Kung yung simple pa lang, ayaw mo nang tanggapin, galit ka pa sa akin, ina-atake ka tayo. Hindi ako nang-atake. Nagtatanong kasi siya para makumpleto kaalaman niya doon sa binasabi ko sa kanya, maniwala tayo sa nakasulat. Nakasulat, may kamangmangan ng Diyos at may kahinaan ang Diyos. Naniniwala ako sapagkat ipinasulat niya yun. Sabihin mo, para naman ikaw minimenos mo ang Diyos? Ayoko namang itaas ang Diyos ng pagtataas na hindi niya allowed. Kagaya ng paniwala ng Sabatista. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Tama. Anong kasunod? Kaya ang Diyos, kahit ano kaya niyang gawin. Mali. Kahit ano ang kayang gawin ng Diyos, that is your own interpretation. It doesn't follow that because God is Almighty, He can do everything He wants to do. Yes. No. God is limited to doing what is good. In fact, He cannot lie. Yes. Let us read. Titus chapter 1 verse 2, pakibasa. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi pwedeng magsinungaling. In hope of eternal life, which God that cannot lie. Read. Walang tayano, may citas You have your Bible there? Open your Bible. Which God that cannot lie promised since the world began. Period. Is it a period? The information is complete. He is an almighty God, but it doesn't mean that because He is an almighty God, He can do everything He wishes to do. We have no assurance if that is the kind of God that you have. He might lie. Then your hope will perish because it is impossible for Him to lie. Therefore, we are assured of what He said. Every promise He made, He is going to fulfill it because He is a God that cannot lie. In fact, it is not only like that. He is a God that cannot lie. No. It is further supported by another verse in the scriptures wherein it says 6:18 of Hebrews. Yes. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. See that? It is impossible for God to lie. So, we can trust on Him because it is impossible for Him to lie. Impossible. It doesn't follow that because God is Almighty, He can do everything He wants to do or everything there is. Even if He wanted to lie, He cannot lie because it is impossible for Him to tell a lie. See? I remember that song. Be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie.
Ay, sino nakakaalam nun? Millions of hearts have been broken just because these words were spoken. Ayan, so isang napakagandang aral ang ating napakinggan sa ating kapatid na Eli, mga kaibigan. Alam niyo mga kapatid, yung sinasabi ng mga ibang mangangaral at yung mga basher o kumokontra sa aral ng ating kapatid na Eli, tinutuligsan nila yung sinasabi niya na hindi lahat daw ay kaya ng Diyos gawin. Kung napakinggan mong mabuti yung sinabi ng kapatid na Eli, may point naman siya at totoo naman yung kanyang point, mga kapatid. Tulad yung ang Diyos ay kahit saan nandun, totoo naman yung sinabi niya, mali naman Kasi ang nasa Biblia, yung kanyang mga mata, yun ang nasa lahat ng dako. Pero yung Diyos nasa langit. Kaya nga nung tinuruan si Kristo ang mga alagad, kapag manalangin kayo ay ganito, Ama namin na nasa langit ka. So, dito mga kaibigan, tama yung sinasabi ng kapatid na Eli. Mayroon siyang tama yung point na kanyang sinasabi dito. Ewan ko lang kasi mga kaibigan, itong mga kumokontra sa kanya na kung ano pa yung wala sa Biblia, yun pa kasi ang kanilang ipinipilit at itinuturo sa mga tao. Yun pa kasi ang ipinapasunod. Kung ano pa kasi yung wala sa Biblia, yun pa kasi ang ewan ko, mga kaibigan, bakit itong mga tao naman naniniwala sila doon sa mga nagsasabi na wala naman sa Biblia? Dahil kumo sila ay mga matataas na tao, may pinag-aralan at mayayaman. Ganun kasi ang utak ng mga tao mga kaibigan So, dito makikita natin, kung napansin po ninyo at napakinggan po ninyong mabuti, may point at talagang totoo yung ipinaliwanag ng kapatid na Eli. Mali na itaas mo ang Diyos sa isang lugar na ayaw niya. He is God. He is all-powerful. Let Him stay in the place where He wants to stay, not in the place where you want to drag Him to. Amen? Walang sinasabi ang Biblia that God can do everything. Wala nun. Wala nun. He cannot tell a lie. He cannot transform himself. In God, there is no paralogy sa Greek. There is no transmutation in Him. He is a Father who doesn't vary anywhere, anytime, any place. Let us read James chapter 1, verse 17. It says, Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, in whom, whom is no variableness, neither shadow of turning. see, in whom there is no variableness, neither shadow of turning. Hindi nag-iiba-iba ang Diyos. He will be like that forever. Kaya, wag nating ilagay, sabi nga ni Atty. Rosales, praise undeserved is slander in disguise. Hindi ba ganun yan, attorney? Praise undeserved is slander in disguise. Tama. Pag sinabi mo kay Brother Eli, ang kanyang mukha, ang kinis-kinis, you are slandering me. Dahil alam ko, butas-butas ang mukha ko. Pag sinabi ko naman sa inyo, pogi ako, kalbo naman ako, nagsisinungaling ako sa inyo. Tama, mga kapatid? May kalbo Tanggapin dumaan. mo, Pilipino ka. Huwag ka mahiya. Kung ang ilong mo ay pango. Pango naman talaga tayo That is reality. Ang hirap sa atin, ayaw natin ng totoo Masakit ka magsalita si Brother Eli. Bulol ka naman talaga Pero mo sabi mo, ako man of God. Man of God daw siya. Sinugo ako ng Diyos. Man of God ka pala, ba't bulol ka? Walang man of God na bulol. Gusto mo patunayan ko?
Atin nyo ha? Sa 3:34 ng Juan, ganito nakasulat. Okay, magagalit sa akin. Nagsasalita lang ko ng totoo eh. Pasa. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Si CPR, Carlos P. Romulo, nagsalita, walang outline, 3 oras, paalakpakan sa United Nations. Such a great speaker. Ang dahi-dahing mahusay magsalita sa mundo. Tapos sugo ka ng Diyos, bulol. Of all the people in the world, bulol pa, kinuha niyang tagapagsalita. Bakit? Sabi ni Kristo ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Ang sugo, tagapagsalita ng Diyos, tapos bulol. Mali yun, kapatid. Binibrenos yung miyembro. Suguro siya ng Diyos. Pogi raw siya. Ako hindi ko masabi yung pogi ako Bagaman sabi ng nanay ko talaga pogi raw ako. Pero alam ko namang nanay ko lang naman ang may sabi nun Di ba mga kapatid? Ganon, let us face reality. Gusto ko lang kayong hikayatin na ang ating pagtitiwala malagay sa Diyos because He speak the absolute truth. From now until eternity, God will not be proven to tell a lie. He cannot tell a lie. He is a God that has no paralogy. There is no transmutation in Him. He will always be like that as He was from the beginning and to everlasting. Let us prove that. In the book of Psalms chapter 90 verse 2, it says, Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. That is God. What He is from everlasting, He will be in everlasting that is to come. He will stay as is, as He was. And as He will be like that way. From everlasting to everlasting, thou art God. Ganito lang ang ibig ko sabihin sa inyo. Mahaba lang akong magpaliwanag para makumpleto Isa lang naman gusto ko sabihin Huwag nating purihin ang Diyos at itaas sa isang lugar na ayaw niya. Huwag din naman natin siyang hilahin kahit saan. Si Kristo nung manalangin, 17:1 ng Juan, Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak, upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Tumingala siya sa langit, Ama, Father, asan yun? Yung pala, God is everywhere. Ba't ka naman kailangan tumila? Ano ka ako tumingala? Maarti ka ba, Panginoon? Kahit pala asa ng Diyos Our Father, who is everywhere, hallowed be thy name. Bahala ka na. Sana naintindihan mo logic. Kaya nga who is in heaven Hindi is not everywhere. Matagal na tayong pinaniwala, God is everywhere. May delikadesa ang Diyos. Hindi pumapasok yon sa sinihan ng katakot-takot na kasalaulaan ng ginagawa. Hindi pumupunta Diyos doon. Sabi, bakit ganun? Nung masunog yung mga tao doon, tumatawag naman sila sa Diyos, ba't hindi sila naligtas? 200 mahigitang nasunog. Puro katarantaduhan kasi ginagawa nyo dyan. Tatawagin mo ang Diyos. Ano ko, alila mo? Kahit saan mo kung gustong kalad ka rin, hindi bale kung matuwid kang tao. Pag matuwid kang tao, isang tawag mo lang. Isang tawag mo lang. Pag matuwid ka. Tama na siguro yan, kapatid. Huwag ka na magtatanong marami pa Tama na yun. Salamat. Salamat. Kaya yung mga tumututol sa ating kapatid na Eli, mga kaibigan, alam nyo, napakaraming tumutol sa kanya pero hanggang sa likuran lang Hindi nila kayang tutulan sa harapan. Napakarami, lalong-lalo nung namatay na ang ating kapatid na Eli, napakaraming tumututol. Nakala mo sila'y napakatalino. Pero hindi lingid sa atin kasi nasa YouTube naman. Marami po talagang tumutol sa ating kapatid na Eli. Pero nung tinutulan nila sa harapan, napapahiya po sila Gaya na lamang po ni yung pare, yung si
Victor Villas, mga kaibigan, ay talagang napahiya po sa kanyang pagtutol. Si Froilan Garza, napakinggan naman po ninyo mga kaibigan, tulad din ni yung profesor na si Ray Intila, mga kababayan, at saka yung mga iba pang mga ministro na tumutol sa ating kapatid na Eli sa harapan, pati sa Brazil mga kapatid. Marami tayong napapanood na debate niya sa Brazil. Wala mapapahiya lang yung mga tumututol sa harapan, kaya yung mga tao tutol na lamang po sila hanggang sa likuran. Kaya kahit pa yung mga running debate nila sa mga iglesia ni Cristo, kung panoorin mo talagang wala mga kaibigan. So dito napakarami po tayo talagang mapapatunayan na talagang biblical po yung mga sinasabi ng kapatid ni Eli. So ituloy natin sa susunod na tanong. Sino susunod? Di na po tayo sa inyo dyan, Brother Rodel. Susunod mong magtatanong si Albert Telan. Magandang gabi po, Brother Eli. First time ko lang po magtanong sa inyo. Ako rin, first time lang kita nakita. Sige, ang tanong ko po ay, ang kaligtasan po ba ay nawawala sa isang tao? Baptist ito. Alam mo, Baptist. kapatid, yung paniniwala ng Baptist, once saved, always saved. Naligtas ka na ngayon. Dire-diretso na yung kahit ano pa gawin mo, sabi ni Pastor Tuason. Kahit mangalunya ka, pumatay ka, magnakaw ka, magdrugs ka, kasi naligtas ka na forever. Wala sa Biblia yun. In fact, walang sitas na ganun. Once saved, always saved. No. Maiwawala ng tao ang kaligtasan. Pwede mong maiwala yun Pakinggan mo, sabi sa Colosas, Colosas 1:13, Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. ligtas na ito, mga taga-Colosas. Naligtas na sila. Sabi ni Pablo sa mga taga-Colosas, siya ang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ligtas na sila, hindi pa. Past tense na yun Nagligtas sa atin. Who saved us from the power of darkness. Ligtas na sila, no? Mawawala pa ba yung kaligtasan nila? Sabi rin ni Pablo sa Colosas din, sa Kapitulo 2 ka lang basa. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Yun palang kaligtasan na natamo ng taga-Colosas, maaaring manakaw. Pag nagkusa kang magpakababa at sumamba ka sa anghel, din yung ginagawa sa Katoliko. Huwag kayong magagalit mga Katoliko. Hindi ko lang kasi matiis Ang mga Katoliko, sinasabihan nila, ang mga miyembro sumasamba sa anghel. Kay Miguel Arcangel, kay Gabriel, kay Anghel Gabriel. Alam nyo, pag sumamba ka sa anghel, mawawala yung gantimpala, mananakaw sa'yo, maaalis. Bakit? Kausapin natin mismo ang anghel. Apokalipsis 22:8. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Sabi nung anghel mismo, yung nagpakita kay San Juan ng mga mangyayari sa hinaharap, nung nakita ko yung mga bagay, nagpatira pa ako sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng bagay na ito. Pero ang sabi nung anghel, huwag mong gawin yan. Ako rin ay kapwa mo alipin. At ng iyong mga kapatid na tumutupad ng salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. So, bawal pala sa Kristiyano sumamba sa anghel. Alam nyo, it is a misconception na ang anghel mataas daw sa atin. Ang anghel dapat daw sambahin ni galang, sabi ng mga Katoliko, ng mga pare. Hindi ko kayo sinisisi, mga kababayan. Pero, totoo sinasabi ko, bawal sumamba sa anghel. Ayaw ng Diyos sumamba ka sa anghel. Ang sabi nga sa pasyon, iisang Diyos nga lamang ang
Isa lang. Ilan ho? Isa lang. Isa lang daw eh. Yes. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva, anakin idolatria. Kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Tamo? Malaki raw kasalanan sa Diyos yun. Kahit ano lang sasambahin mo, tama naman yun eh. Minsan, yung binigay ni Kiwa na kalendaryo, yung inchik dyan sa Pasay, si Kiwa, nagbibigay ng kalendaryo yung pagkabagong taon eh. Nakita nung auntie ko, ginupit, ang ganda nito. Nilagyan ng kwadro. Bumili ng sampagita at tinirikan ng kandila. Uulitin ko ha, hindi po akin ito. Huwag kayong magalit. Pasyong Hinesis, sinulat ni Padre Mariano Pilapil, kinakanta ng Katoliko pag mahal na araw. Tama? Kaya lang mas maganda yung aking tono kaysa sa tono nila. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva, anaki idolatria. Kahit ano'y sinasamba, kahit ano na lang eh. Kuminsan nga kahit alikitran eh. Yung alikitran, pinahid sa dingding. Kindurus, bago lumabas. Di ba? Alikitran lang yun. Huwag kayong magagalit. Meron kasing ganun eh. Galit pag sinasabi mo yung totoo. Totoo, nasa pasyon yun eh. Masama pala yung kahit ano sinasampa. Kasalanan pala sa Diyos yun, mga kababayan. Kaya, pag sumamba ka sa anghel, mawawala ang gantimpala mo. Ligtas ka na sana, purpited pa. Anong katunayan? Basa. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Mag-ingat kayo, baka maiwala mo yung ipinagpagalan namin, sabi ng mga apostol. Ano ba yung kanilang pinagpagalan, pinagpaguran, pinamuhunanan ng buhay? Yung aral, maiwawala mo yun. Yung kaligtasan, maiwawala mo yun. Kapatid, yung paniniwala ng pastor mo kung baptist ka, mali, wala sa Biblia. Si Judas, tinawag ni Kristo yun. Apostol yun. Nagmimilagro yun. Pero napahamak pa. Si Solomon, nagpakita sa kanya ang anghel ng Diyos 2 beses. Siya ay pinahiran ng langis. Naging pinakamatalinong tao si Solomon. Pero alam mo ba ang sabi ng Diyos kay Solomon? Basa, 28:9 ng unang kronika. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Nawawala o hindi? Pag pinabayaan mo, tatakwil ka niya eh. Yes. Kahit sinabi mo pang nasa iyo na si Kristo, ha? Sabi nung born again, I have received the Lord Jesus Christ in my heart, granting that you really have Christ in your heart. Can you not be a reprobate anymore? Let us read that. 2 Corinthians chapter 13 verse 5 says, Examine yourselves, whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you? Know ye not in your own self that how Jesus Christ is in you? Except ye be reprobates. Tagalogin natin. Siyasatin ninyo ang inyong sarili
Kung kayo'y nanga sa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Mali pa na kung kayo'y itinakwil na. Oh, Jesus Christ is in you, but you can be a reprobate. Pwede kang itakwil pag hindi ka maingat. Ganun po ang Diyos. Ang Diyos justisya eh. Ligtas ka na nga. Tinanggap mo na nga si Kristo, di okay ka. Naghudas ka naman eh. Ibig sabihin, hudas na, ligtas ka pa. Kaya nga hudas ka eh. Kaya nga hindi ka ligtas, hudas ka eh. Wala, intindihan niyo po ibig ko sabihin, mga kapatid. Kaya hindi totoo na hindi na naiwawala ang kaligtasan. I-conforme yan sa pagmamahal mo at pag-iingat mo. Pag nagpa-daskul-daskul ka, o kaya pinabayaan mo, hindi ka na natakot sa Diyos, parang si Solomon. Dumating nga ang araw, hindi nakwil ng Diyos si Solomon eh. Ang haba lang kung babasahin ko lahat ng talata, si Ananias at si Sapphira, tinakwil ng Diyos. Si Diotrephes, si Himeneo at si Alejandro, tinakwil ng Diyos. Marami, nag-Kristiyano sila, pero hindi sila nagpatuloy, gumawa sila ng masama, tinakwil sila. Yan, nakita nyo mga si Satanas nga eh. Alam nyo ba, si Satanas dati nasa totoo yun eh. Nagtarantado, wala siya sa totoo. Gusto nyo pruweba? 8:44 ng Juan. Basa. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan. Dati nasa katotohanan siya, lumayas siya eh. Yan po. Okay na kapatid? Salamat po, Brother Eli. Oo, tama. Tigit-tigisan tanong lang. So yan, napakaganda yung sagot ng kapatid na Eli dun sa katanungan ng isang baptist. Ewan ko kasi mga kaibigan, itong mga baptist kung bakit ang kanilang paniniwala ay kapag tinanggap mo na si Kristo bilang tagapagligtas, ay hindi na po yun mawawala. Tama naman, hindi mawawala. Pero hanggang kailan yung kaligtasan na hindi mawawala? Hanggang ikaw ay sumusunod at nananatili sa salita ng Diyos. Pero kung tulad yung sinabi o binasa ng ating kapatid na Eli doon sa unang Korinto 13:5 na si Kristo nasa iyo. Pero kung magkasala ka, lumihis ka, itatakwil ka ng ating Panginoong Jesucristo. Maisasawala yung kaligtasan. Sabi nga ng kapatid na Eli, si Satanas. Totoo po yun. Si Satanas ay nilalang ng Diyos. Ginawang pinakamataas sa lahat ng mga anghel sa langit. Pero dahil siya ay nagkasala, lumaban sa Diyos, itinakwil ng Diyos. So yung kaligtasan mga kaibigan, hindi naman po aral ng Biblia kasi na once saved, always saved. Ang aral ng Biblia, maliligtas ka kung ikaw ay mananatili. Pero kung ikaw ay uurong, napakalinaw doon po sa Hebrew chapter 10 verse 38 na yung taong nabubuhay sa pananampalataya, kung siya'y uurong, hindi po kinalulugdan ng kaluluwa ng Diyos. Ayun ang sinabi mga kaibigan. So, napakaganda, no? Hindi po totoo na hindi po naisasawala ang kaligtasan, mga kaibigan. So, next. Marami-rami, mahaba ang sagot eh. Next. Brother Roland, dyan naman sa inyo. Okay, Brad Josel. Ang magtatanong po, Brad Eli, ay si Angelica Apostol, isang Katoliko, taga Santa Mesa. Sige. Good evening. Magandang gabi po, Brad. Good evening. Ganito ang tanong ko. Di ba po wala namang imposible sa Diyos, maliban po dun sa sinabi nyo na hindi siya makakapagsinungaling. Meron pa. Meron Gusto pa. mo dadagdagan ko? Haba kasi pagsasabihin ko lahat eh. Sige. Basahin natin ang 23 ng bilang, versikulo 19. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Hindi rin naman nagsisisi ang Diyos eh. Hindi siya nagsisisi ng kagaya ng pagsisisi natin. Marami pa eh. Kaya lang, gagabihin tayo talaga pagka isa-isahin ko lahat. Okay na, kapatid?
Ganito po yung tanong. Sige, premise lang yun, ano? Bakit po hindi na lang niya alisin ang demonyo sa mundo para po wala ng kasamaan? Bakit marunong ka pa kaya sa Diyos? Alam niyo mga kaibigan, ang katunayan ay minsan tinanong ko din yan sa aking kaisipan. Pero dahil sa panunod ko sa ating kapatid na Eli, maliban dito sa video na ito, ay meron din pa po siyang pagsagot tungkol po sa ganyang klaseng tanong. At naliwanagan ako na tanong ko kasi noon yan na bakit ang Diyos hindi pa niya alisin si Satanas para matapos na ang kaguluhan. Pero napakaganda po kung paano sinagot ng kapatid na Eli. Bakit po hindi na lang niya alisin ang demonyo sa mundo para po wala ng kasamaan? Bakit marunong ka pa kaya sa Diyos? Sasagutin kita. Napakagandang tanong yan. That's a very intelligent question. Alam mo kapatid, si Satanas, ginawa rin ng Diyos yun. Tama? Yes. Nung anghel siya, hindi pa siya Satanas, ang Diyos gumawa sa kanya. Tama? Accept? Yes. Tayo, ginawa ba tayo ng Diyos? Yes. Tama. Pag ginawa niya kay Satanas na pagkakamali, patay agad. Tayo rin, gagawin niya rin sa atin. Pag nagkamali tayo, patay ka agad. Sigurado. Pag hindi, susumbatan siya ni Satanas. He must always be fair and he must always practice justice. Kaya, hindi niya pa ngayon inaalis si Satanas, inaalalayan niya tayo, kapatid. Kasi what he will do to Satan, he must do fairly to every creature. Tama? Pag nagkasala tayo, kung yun ang reason, tayo rin pag nagkasala, patay na tayo. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Kaya nagbibigay siya ng pagpapahinuhot sa tao. Ganon din kay Satanas, hindi niya agad pinapatay o pinupuksa. May appointed time para doon. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Hindi na natin pwedeng baguhin, nakatakda na yung isang araw na yon. Pati si Satanas, huhukuman doon. Pati tayo. Ngayon, habang tumatagal yon, ibig ba sabihin, nagpapabayaan Diyos? Hindi. 3:15 ng ikalawang Pedro, ang sabi ka dito. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Ang long suffering ng Diyos ay pagliligtas. Hanggang hindi pa siya nagpaparusa, gusto niya pa tayong magsisi. Gusto niya pa tayong maligtas. Ayan. Kaya huwag tayong umabuso. Ang ginagawa ng ibang tao, kung hindi agad nagpaparusa ang Diyos, umaabuso naman. Ecclesiastes 8:11. Basa. Sapagkat ang hato laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Yung iba, kung hindi agad nagpaparusa ang Diyos, ang layo ng Diyos, kaya siya nagpapahinuhod para maligtas ka, magsisi ka, makita mo yung pagkakamali mo. Yung iba naman, inaabuso, lalo namang nagpapakasama-sama, kaya mapapahamak yung iba eh. Yes. Ganun din si Satanas. No? Huwag nating kainipan yung justice ng Diyos. After all, ngayon lang naman, 100 taon buhay mo, maiksi lang yun eh. Eternity ang katumbas eh, sa hinaharap eh. Magkakaroon din ng hustisya, kapatid. Naramdaman ko rin, tinanong ko rin yun sa Diyos eh. Yung tanong mo, tumalang yan sa talas na to, maraming niluloko to, maraming ginagago ito. Ba't pa ito hindi pa? Lalabas naman, marunong ka pa sa akin, sabi ng Diyos. Hindi ba? Hayaan mo lang siya. Parang yung huwes, ikaw ang pumatay, may due process eh. Hindi ba yung huwes, may due process? Hindi naman kung may tinuro ka pumatay, isilya elektrika yung bukas. Hindi ganon. Haharap ka muna sa piskal, haharap ka sa huwes, maglilitis, pagkalitis, mag-aapila pa, pupunta pa sa Supreme Court bago ka ipapatay. Tama yun? Ayun ang due process. Ang Diyos din may due process, iha. Okay na? Okay na po. Salamat. Next. So ayan po, napakaganda, no? At ang isa pa sa aking nakikitang dahilan kung bakit hindi pa po niwawala o hinahatulan ng Diyos si Satanas ay nagagamit pa kasi ng Diyos si Satanas para sa atin. Ano ibig kong sabihin? Para ma-purify pa o
purify ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya yun po yung isa sa mga dahilan na hindi pa niya aalisin. Pero kapag tayo na po ay nasa langit na, na ililigtas na tayo, aalisin na tayo dito sa mundo na sinumpa dahil po kay Satanas, ay saka na niya hahatulan at ibulid sa dagat-dagatang apoy, mga kaibigan. Kaya yan po yung mga nakikita natin, isa pang mga dahilan kung bakit hindi pa niya inaalis, para yung ating pananampalataya sa Diyos ay lalo pang ma-purify, no? Mga kaibigan. So next. Nandito ang isang magtatanong, si Mrs. Angelita Abilia, isang Katoliko. Sige po. Sige po. Magandang gabi po, Brother Eli, at magandang gabi po sa inyo lahat. Ang itatanong ko lang po, totoo ba, Brother Eli, na tatlo ang langit? Kasi ang alam ko, isa lang ang langit eh. Tatlo po, hindi nyo lang nakikita yung dalawa. Babasahin ho natin. Ikalawang Korinto 12. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko. O maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Ayan, sa ikatlong langit po, inagaw siya eh. Ngayon ganito po kapatid. Ang unang langit po kasi, ito. Yan po, yung nakapaligid na atmosphere sa atin, ang tawag dyan langit, yung kalawakang nakapaligid. Basahin natin ang Henesis 1:6. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan. At inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Yun pong unang langit, yun yung kalawakan na may tubig sa ibabaw, may tubig sa ilalim. Alin po yung tubig sa ilalim? Itong tubig sa lupa. Alin naman yung tubig sa ibabaw? Yun pong mga hydrogen and oxygen nandiyan sa taas na nagiging ulan. Yung mga vapor. Yan po ang unang langit. Pero alam nyo ba na ngayon kamakailan lang natuklasan ng Hubble Space Telescope na mayroong napakalayong galaxy sa atin, 13 billion light years away. The remotest object known to man is 13 billion light years away. Nasa ikalawang langit na po yun. Ngayon yung ikatlo, hindi ko po alam kung ano yun. Ang alam ko, yung ikatlong langit, nandun po ang paraiso. Nandun ang Ama, ang Anak sa paraiso. Basahin natin uli ang 12. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko. O maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Alin yung ikatlong langit na pinagdalhan? Tuloy. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso. Ayun. Nakarating siya sa paraiso. At nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Yung po ikatlong langit, nandun yung paraiso. Yung po yung sinabi ni Kristo na pagdadalhan niya doon sa magnanakaw. Sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. Nasa ikatlong langit po yun, kapatid. Tatlo po talaga ayon sa Biblia. Maraming salamat po. Salamat po. Dito na po tayo, Brad Roland. Okay, Brad. Ayan. So, napakaganda, no? Biblical talaga yung pagsagot ng ating kapatid na Eli tungkol po sa katanungan. Gaya yung tanong kung ilan ba langit. Tatlo, ayon sa nabasa ng ating kapatid na Eli. Alam nyo mga kaibigan, meron pa din akong nabasa sa Biblia na yung langit na ating mamanahin ay meron na. Wala pang mundo, handa na yung, meron na po yung langit na ating mamanahin. Ang tanong dyan mga kaibigan, ang pumasok sa aking kaisipan na tanong, kung meron na pala yung ikatlong langit na kung saan doon tayo dadalhin ng Panginoong Hesukristo, wala pang mundo, meron na yon, nauna na yon. Ang tanong ko dyan mga kaibigan ay,
bakit si Kristo nung siya'y nabuhay na maguli at bumalik sa kanyang ama, sabi niya sa kanyang mga alagad, huwag kayong magulumihanan sapagkat ako'y pupunta sa aking ama upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung makapaghanda na, ako'y babalik upang kayo'y kunin ko. Yun po yung kanyang pangako at sinabi bago siya bumalik sa langit. Kung meron na pala langit, meron na palang yung paraiso bago itatag ang mundo, ano yung inihanda ng ating Panginoong Jesucristo na tirahan natin o tahanan natin sa langit? Ano yung tahanan? Sabi ng mga iba, mga kaibigan, nung tinanong ko yan, sabi ng mga iba ay yung mansyon, yung bawat silid-silid na tirahan natin. Yun ang pagkapaliwanag ng ibang mga mangangaral. Pero alam nyo, nung nabasa ko sa Revelation, meron sinabi na nakita ni Juan sa langit, walang templong nakita. Walang templo. Ibig sabihin, walang katulad dito sa atin na may bahay-bahay, ganun. Walang nakita si Juan na templo. Kundi ang nakita niyang templo ay ang Panginoong Diyos at si Kristo, mga kaibigan. So, ano ang inihanda ng Panginoong Jesucristo na tahanan ng mga maliligtas? Meron na pala yung paraiso bago pa itatag ang sanglibutan. Alam nyo, napakagandang topic yan, mga kaibigan. Napakagandang tanong yan at napakagandang sagot po dyan ng ating kapatid na Eli. Pero hindi muna ngayon. I-reserve natin yung mga katanungan na yan. Ano po yung inihanda ng Panginoong Jesucristo nung siya'y bumalik sa kanyang ama na tirahan o tahanan ng mga maliligtas? Samantalang meron na pala ang langit o ang tahanan na pagdadalhan sa mga maliligtas, wala pang sanglibutan. Susunod yan, mga kaibigan, na video. Pero sa ngayon, tapusin muna natin yung Bible exposition. Si Mr. Noel Palma, isang born-again taga-bata sa English po, Brad Eli. Sige. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi din po, Brad Eli. Ang itatanong ko lang po, yung saan pong matatagpuan ng hapat na hangin sa sulok ng lupa? Intriga na naman yan Nasa Apokalipsis yan, 7:1. At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Yan. Nakita ko sabi ni Juan, apat na anghel nakatayo sa apat na sulok ng lupa. Pinipigil, sundan niyo ako sa Biblia, pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang walang hangin humihip sa lupa o sa dagat man o sa alinmang punong kahoy. Tapos, at nakita ko ang ibang anghel. Bakit ibang anghel? Hindi naman iba dahil siya iba, mas malaki siya o mas makapangyarihan. Hindi. Kasi may nakita na siyang apat na anghel doon sa umpisa Nakatayo sa apat na sulok ng lupa, pinipigil ang apat na hangin ng lupa. Nakita ko ang ibang anghel. Bakit iba? Iba doon sa apat. Umaakyat sa sikatan ng araw, taglay ang tatak ng Diyos na buhay, na sumisigaw ng malakas na tinig sa apat na anghel na nakatayo dun sa apat na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At, narinig niyo yun?
narinig ko ang bilang ng mga natatakan, 144,000 natatakan sa bawat angka ng mga anak ni Israel. Amen. Saan nagtatak yung anghel? Sa Israel. So shortcutin na lang natin. Naganap ang pagtatatak sa Israel. Hindi sa Pilipinas. Never! Ang natatakan, 144,000. Kita nyo, niloloko lang yung ibang mga tao, hindi nagbabasa kasi ng Biblia. Ituloy mo lang naman sa 4. Ang ginagawa nila, pinuputol sa 3. Yung 4, kaduktong ng 3 eh. Kaya nga yung 4, ang umpisa at conjunction at. Bakit? Kaduktong siya ng 3. Narinig ko yung natatakan, 144,000 sa Israel. Hindi sa Pilipinas. Alin yung hangin? Yun daw hangin, digma. Gera raw yun, yung pinipigil na digma. Digma raw yung 4 na hangin. Yung paliwanag nila, kinuha nila sa Jeremias na yung hangin, digma. Ang nasa Jeremias, isang hangin lang. Basahin natin yung Jeremias 4:11. Basa. Sa panahong iyaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan. Isa. Yung sa Apokalipsis, 4. 4 yung sa Apokalipsis. Ang pinuntahan paliwanag, isa lang 4 yung hangin doon. Yung isa ron, digma. Pero yung digma na yun, hindi 1914. Ngayon yung 3, hanapin mo sa kanila, wala na silang paliwanag. Meron paliwanag yung 3 4 yun Pag ang Diyos ang nagsabi, may paliwanag. Anong kailangan? 34:16 of Isaiah. Ganito ang sabi ng Panginoon. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Walang kulang ang Biblia. Hanapin mo lang. Andyan yan. Andyan yan. Tama na kapatid Salamat po. Salamat po. Next. Sa inyo. Ayan, so maliwanag po mga kaibigan yung ating napakinggan tungkol po doon sa sinabi ng kapatid ni Eli. Mali talaga yung pakahulugan ng Iglesia ni Cristo dito. Ngayon, ang Iglesia Katolika naman, maidagdag ko lang mga kaibigan. Yung mga Iglesia Katolika naman, ang paniniwala nila yung tatak dito sa Revelation chapter 7 verse 1 na nagtatak daw ay iyan daw ay karugtong doon sa Ezekiel chapter 9 verse 4 na kung saan ang itinatak daw sa noo ng mga tao ay krus. Kaya ang Iglesia Katolika, ang ginagawa nila, nag-aantanda sila ng krus o di kaya'y nagpapasulat sila ng krus sa kanilang mga noo. Pero alam nyo mga kapatid, napakalaking kamalian ito kasi hindi nila inuunawa ang Biblia. No? Hindi nila inuunawa ang Biblia. Ang ginagawa po kasi nila, basta mayroon lang mabasa, pagpalusot, okay na. Pero hindi nila inuunawa kung ano pong mangyayari pagkatapos ng pagtatak. Iniugnay nila yung Ezekiel chapter 9 sa verse 4 na inutusan ng Diyos. Ang mga tao na lagyan nila ng tanda ang noo ng mga tao doon sa Jerusalem. Mga kaibigan, idinugtong nila, natupad yan. Diyan po sa Revelation chapter 7 verse 1, sabi ng mga depensor ng Iglesia Katolika. Pero kung titignan mo, mali. Bakit? Kasi yung Revelation chapter 4 verse 7, ito, kapag nakapagtatak na sa noo, ng mga ililigtas ng Diyos, pag natapos na yung pagtatatak, mapapahamak na mundo. Ulitin ko lang, basahin itong binasa ng kapatid ni Eli, mga kaibigan, dito sa verse 1, at pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa.
Ano ginagawa yung 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa? Bakit? Bakit nila pipigilan? Upang wag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Ano dahilan? Bakit nila pipigilan pa? At anong mangyari kung sakali hindi nila pipigilan yung hangin? O ituloy ko mga kaibigan. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. Ang pakahulugan ng Iglesia Katolika dito ay krus daw, kaya nagpapalagay sila ng krus dito sa kanilang mga noo. Pero mali mga kaibigan. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat sa sisikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw, yung magtatatak. Sumigaw. Saan siya sumigaw? Nang tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Yung 4 na anghel pala na destino doon sa 4 na sulok ng lupa na pipigilin yung 4 na hangin. Pwede po pala yon kapag umihip yung hangin ay mawawala na mundo, matutunaw na o mapupugnaw na. Mga kaibigan, mapapahamak na mundo. Dito, mali po yung mga Iglesia Katolika, mga kaibigan. Bakit? Hamak na ilang beses po magpapatatak tuwing Biyernes Santo, nagpapatatak itong mga Iglesia Katolika ng abo o minsan uling ang nilalagay sa kanilang noo para patunayan nila na sila daw ay tatak ni Kristo. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa natatapos yung bakit hanggang ngayon mga kaibigan hindi pa nawawalan lupa? Tatak kayo ng tatak, ilang ulit na kayo nagpatatak ng krus. Mga Iglesia Katolika, mga miyembro. Taon-taon yata yan ginagawa po ninyo. Kasi dito po sa verse 3 na nangagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy. Hanggang kailan? Hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng Diyos. So kapag makatatak na po ito sa noo ng mga ililigtas ng Diyos, kapag makatatak na, pagkatapos ng tatakan, mapupugnaw na mundo. Papakawalan na yung 4 na hangin na pwedeng tumapos sa mundo. Pero itong mga Iglesia Katolika na sinasabi nilang krus daw yung itatatak, hamak na ilang beses na silang nagpatatak, mga kaibigan. Kaya mali po itong si Jared, nakapasok siya ng akala niya ay totoo, mali pala mga kaibigan. Dito mga kapatid, nakikita na natin na yung mga paniniwala ng iba, buti na lang meron pong Brother Eli na talagang tumutuligsa sa mga bagay na dapat natin malaman tungkol po sa kaligtasan. At salamat na lamang po kasi tayo ay nabuksan ng pagkaunawa, pwede natin ito ibahagi sa mga nangangailangan, mga kaibigan. Bagamat wala na po ang kapatid na Eli, andyan naman yung mga video para atin pong bigyan ng reaksyon at may paliwanag sa ating mga kaibigan at mabigyan ng pagkakataon ang mga taong naghahanap ng katotohanan, mga kapatid. So, dito puputulin muna natin para hindi po masyadong mahaba, mga kaibigan, kasi mag-iisang oras na po tayo. So, hanggang sa susunod po muli, mga kaibigan, ipagpatuloy po natin ito. Napakaganda po ang ganitong klaseng programa. Ewan ko lang bakit yung mga ibang tao ay ayaw ng ganitong mga programa. Mas gusto nila yung drama sa mga napapanood. Mas gusto nila yung mga pelikula, yung mga video ng mga artista, mga kaibigan. Pero ayaw nila yung mga ganitong klaseng programa na dapat sana ito yung tutukan ng tao para matuto sila kung paano po sila dapat sumampalataya at sumangguni sa Diyos. Hindi yung basta nakakita ka na lang ng rebulto dyan ay nagkurus-kurus ka, ligtas ka na, mga kaibigan. Ay wala po, hindi po ganun ang aral ng Biblia.
ang katunayan nga ay bawal nga sa Biblia yung sumamba ka o lumuhod ka sa mga larawang inanyuan. Napakalaking kasalanan po yon sa harapan ng Diyos, mga kababayan. So, pero itong mga miyembro ng Iglesia Katolika, yan po yung naipamulat sa kanila, at ang nakakalungkot, ayaw na nilang layasan. Doon sila na bilanggo, nabilanggo sila ng demonyo. So, hanggang sa susunod po muli, mga kaibigan, maraming salamat sa mga nanonood at nakaantabay dito sa ating programang Expose the Truth. Ipagpatuloy po natin ito hanggang sa susunod na video.